Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion ngayong October 25. Ano ang sekreto ng matagumpay na pamilya? Unity of the family. Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Joshua chapter 24 verse 14. Sabi po ay, "Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worshipped beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord." Alam nyo, sa panahon natin ngayon, ang unity sa pamilya ay isa sa mga pinakamahalagang bagay. Pero madalas na rin nasira dahil sa mga hindi pagkakaintindihan, pride o minsan dahil sa kakulangan ng oras para sa isa't isa. Pero kung babalikan natin ang plano ng Diyos mula pa noon, malinaw na family unity ay hindi lang basta emotional closeness, ito ay spiritual alignment sa ilalim ng kanyang kalooban. Kapag si Lord ang sentro ng bawat tahanan, nagkakaroon ng tunay na pagkakaisa. Yung galit napapalitan ng kapatawaran, yung pride napapalitan ng kapayapaan, at higit sa lahat, ang pagmamahal ang nagiging pundasyon ng bawat relasyon. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang tatlong paraan para maging tunay na united ang isang pamilya. Number 1, our family must be united in Christ's mission. Ang pamilya na nakakilala kay Kristo ay nagkakaroon ng iisang direksyon. Hindi lang basta magkasama physically, kundi nagkakaisa sa pananampalataya at sa layunin na ipalaganap ang kabutihan ng Diyos. Kapag si Christ ang nasa gitna, lahat ng desisyon, plano at relasyon ay umiikot sa Kanya. Ang pangalawa, our family must be united in purpose and service. Ang matagumpay na pamilya ay yung sabay-sabay na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ito tungkol sa kung sinong mas magaling, kundi kung paano magtutulungan para mapalawak ang kanyang kaharian. Pwede yung simpleng pagdadasal bilang pamilya, pagtulong sa simbahan o pag-abot sa nangangailangan. Sa ganitong paraan, nagiging mas matatag ang relasyon ng bawat isa dahil may isang layunin, ang maglingkod kay Lord. At panghuli, our family must be united in word and prayer. Walang mas matibay na sandigan kundi ang salita ng Diyos. Kapag sama-samang nagbabasa ng Bible, nagdadasal at nagbabahangian ng panampalataya, mas lumalalim ang pagkakaunawaan at pagmamahalan. Ang Word of God ay nagiging guide sa mga desisyon at ang prayer naman ay nagiging lakas sa bawat pagsubok. Yun lamang po.